Ito, kilala niyo ito? Ayan Vice President Sara Duterte at NBI Jimmy Santiago. Ayan Vice President at NBI Director. Kaya ako pinapakilala yan. Alam niyo kung bakit? Kaya ako pinapakita sa inyo. Alam niyo kung bakit? Tapos na po yung deadline. Tapos na yung December 31. Okay? Yan po yung deadline na ibinigay ng NBI kay Vice President na makipag-ugnayan sa NBI ang pangalawang Pangulo matapos nga yung kanyang naging pahayag, pagbabanta at iniutos na kunin ang buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker of the House. 2 beses na siyang inimbitahan ng NBI para makapag face-to-face, eye-to-eye investigation. Pero hindi ho dumating ang pangalawang Pangulo. Binaliwala ang NBI. Ngayon, nagbigay ng deadline ng NBI hanggang December 31. Tapos na po ang deadline. Wala pa rin nangyari. Hindi pa rin sila gumagalaw. At wala hong sarang nagpunta sa NBI. Ayan muling pinakikilala ko sa inyo. Sara Duterte at Santiago, Director Santiago ng NBI. Okay? So ito hong ginagawa sa aking opinion at interpretation na hindi pagsipot ni Sara Duterte sa mga otoridad dahil siya ay under investigation ay kawalan ng respeto sa proseso. Kasi yan po yung lagi kong sinasabi na rule of law. Iniimbestigahan siya dahil may mga sinabi siya na tinuturing ng national security ng bansa at ng Office of the President na active threat ang kanyang pag-utos na kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker. Kaya siya iniimbestigahan. Pero dahil siya ay Vice President, parang binigyan ng pagkakataon na respeto o hindi siya nagpunta ng una at pangalawang invitation at binigyan ng deadline, hindi pa rin. So, yun ang aking pinanguhugutan. Kawalan ng respeto ni Sara Duterte sa NBI at sa ating mga batas. Pero dapat nirespeto niya dahil siya ay hindi lang pangalawang Pangulo, pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Siya ay abogada. Dapat alam niya ang due process, rule of law. Iimbitahan ka, iimbestigahan ka, bibigay ang panig mo. At kung hindi, ikaw ang mawawalan. At dahil dyan, eto na naman tayo. Dahil dyan, Director Santiago, Secretary Remulla, gawin na po ninyo ang dapat nyong gawin. Enough na yung 2 araw, 2 beses yung pinatawag, hindi dumating, at yung deadline ay parang baliwala rin kasi wala naman tayong nabalita na itong December 31, bago natapos ay nakipag-coordinate ang pangalawang Pangulo. Kung meron mang ginagawa yung mga lawyer. Pero mas gusto ng NBI ay siya mismo dahil siya lang naman makapagpapaliwanag, dahil siya lang ang nagbanta, siya lang ang nag-utos. Sinong kanyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo? At bakit niya ginawa yan? Authentic, sabi ng NBI. Pati yung mga vlogger at nag-interview sa kanya noon na ipatawag na rin ng NBI. So dahil dyan, totally binabaliwala ni Sara, kayong mga taga-NBI at ang ating batas, mag-file na kayo ng kaso kung sapat na ang inyong ebidensya. Enough na ang inyong pagkakataong ibinigay. Hindi kayo pinansin, binaliwala kayo. So ipakita naman ninyo na merong gobyernong dapat masunod. Hindi ang under investigation ang nasusunod. Hindi ang pangalawang Pangulo ang dapat masunod. Kayo dyan sa NBI at DOJ. Ipakita naman nyo sa taong bayan na kayo ay merong lakas ng loob at tapang at direksyon na ang batas ay dapat inia-apply kahit kanino, kahit pangalawang Pangulo pa. Bagong-bagong taon, ang bagal-bagal nyo kasi. Yung mga pangkaraniwang tao. Kahit na walang investigasyon, hinuhuli nyo kaagad, kinukulong sa kanang investigasyon. Ito, ang dami ng sinabing active threat nga sa ating Pangulo. Inimbitahan nyo ng 2 beses, binigyan ng deadline, binaliwala kayo. Bakit gano'n? Pag pangkaraniwang tao, kulong ka agad. Dahil ito'y pangalawang Pangulo, siya ang nasusunod, hindi kayo.
Wala namang provision ng kahit anong batas na itong batas na ito ay para lang sa mahirap. Itong batas na ito ay dapat ay para sa mayaman na dapat protektado. Hindi ganon. Or politikong malalaki. Wala pong ganon eh. Kaya DOJ, kaya nga Department of Justice kayo, abogado kayo ng bayan. Ipatupad po naman ninyo ng pantay-pantay. Huwag kayong matakot kay Sara Duterte. Huwag kayong matakot sa malalaking tao. Huwag kayong matakot sa mga politiko. Ipairal ang batas dahil lahat ng Pilipino dapat sumunod sa batas. No exemption. Hindi sila above the law. Sila'y dapat sumusunod sa kung ano ang proseso. Ay nagkaroon na ng proseso, ayaw nila sumunod, enough na yan. Ipahil na niyo ang kaso sa DOJ. Magkaroon na ng evaluation ng prosecutors, National Prosecutor Service. At tingnan kung ang sapat ang mga ebidensya at pag nakita, ipahil ang kaso. Dahil mukhang sinasabi ni Sara, wala kayo. Sa korte na lang ako haharap. Sa korte na lang tayo magkita. Yan ang mensahe ng kanyang patuloy na pag-ingjan. Yan ang mensahe ng patuloy niyang pagtanggi at pag-iwas sa inyong mga imbitasyon at deadline. Hindi pa ba nyo naramdaman yun? Happy New Year sa mga taga-NBI, taga-DOJ. Enough is enough. Ipahil na nyo ang kaso. Dahil mukhang si Sara ay sa korte na magpapakita yan. Di ba? Ilang beses na sinabi, nakaprepare na ang kanilang mga abogado, may mga abogado na. So anong ibig sabihin yan? Hindi makikipag-ugnayan sa inyo. Hindi niya ibababa ang kanyang level sa inyo. Ganong katindi. Aba, pagka ganyan ang ginagawa, huwag din yung ibaba ang inyong level sa mga inaakusahan o under investigation. Mangibabaw ang kapangyarihan ng batas. Mangibabaw ang DOJ, NBI at National Prosecutor's Office. Under the law, kayo ang dapat masunod. Hindi ang inaakusahan, hindi ang under investigation, hindi ang pangalawang pangulo. Please naman, ipakita nyo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo at sa international community. Masyadong mabagal ang galawan. Bagong taon na po. Bago na kayo. Kailangan yan. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay? Please like and share ng ating mga video. Balik-balikan po ninyo kung hindi nyo makuha ang aking mga sinasabi. Balik-balikan po ninyo at reviewin nyo ang aking mga video. At sana nakakapulot ako sa nakakapalitan tayo ng impormasyon, nakakapulot kayo ng mga idea sa aking mga sinasabi. Wala tayong kinakampihan dito. Ang aking sinasabi dito, batas ay dapat umiral. Managot ang dapat managot. At kung wala, ay di pakawalan. Kung wala, ay di dismiss. Kung may ebidensya, ay di ituloy ang kaso. At husgado ang magsasabi kung guilty o not guilty. Hindi yung parang pataasan ng pride. Pagka may influence ang tao at pagka pangkaraniwan, kulong ka agad. Ano yon? Wow! Please like and share ng video.